Hello everyone. Happy Monday morning. Again, good morning America. It's another Monday morning. It's a brand new day. It's a new week, a new day, and of course it's a new hope, new inspiration, and new opportunities in our life. So every day in our life talaga dapat tayo nagpapasalamat, lalo na pagkagising, because I always say that before, every gising is a blessing from God. So napaka-excited na gigising ka sa umaga, ramdam mo yung blessing na binigay ni Lord sa iyo, at saka sa mga pagmamahal na yung natanggap sa araw-araw. Of course, I want to make a shout out to my beautiful anak, Jessery Templado, watching me right now from Morsha Negros Occidental sa Bacolod City. So, thank you anak for watching and always supported your tita mommy. And of course, I'm so happy naging part ka ng Woman of Hope Scholar namin. I know you've been part of my life journey for so many years, for almost 6 years, right? Since 2018. So guys, isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Isang umaga na titingnan natin ang ganda ng buhay, kasi alam ko na gabi sa iba, good morning, good afternoon, and good evening sa other part of the world. Palagi tayong isipin tuwing paggising sa umaga o bago tayo matulog, na sabihin natin sa sarili natin, Lord, thank you for the beautiful life. Thank you, Lord, for the new day, for the new night, for the new opportunities, and for this a new hope. And of course, there's always good things will happen in our life. Kasi ang mga taong positibo at sa mga taong maganda ang paningin sa mundo, sa buhay, sila yung mga tao na according to the study and research, sila yung mga tao that can overcome challenges. Lahat ng bagay sa mundo nangyayari, may mga pagsubok. Huwag tayong manatili. Don't live our life in the past. Huwag tayo nakapokus sa mga nakaraan. Let's move on and focus for the new day, for the new hope and new aspiration and the new opportunities. Maraming bagay sa buhay natin minsan na, hindi ko natupad yung ganito, hindi ko nagawa yung mabuti. So, of course, you to reset your life. May mga bagay na hindi mo nagawa ang kabutihan o hindi mo na matupad, pero may bagong buhay na naghihintay sa iyo araw-araw. Ano yung gagawin mo ngayon? Ano yung new goal, yung new hope, yung inspiration mo na dapat gawin sa sarili mo? So, parang ako, every Monday, I always set a goal. Sunday night, bago akong tulog, alam ko na yung gagawin ko sa morning ng Monday. Alam ko na yung mga bagay na gagawin ko for the whole week of the week, right? So, ito yung isang, September, I love this month kasi what I said yesterday, 3 beses ako nag-live kahapon na ito birthday of the Blessed Virgin Mary. Kasi yung isang ina, naging gabay sa ating buhay. Minsan magagalit tayo sa ating ina o sa ating mga magulang kasi maraming sinasabi. When you become a mother, you will understand why. Kasi karamihan sa ating mga magulang, lalo sa ating mga ina, they always want good things for us. Ganon din ako. Kung may nakita ako, I'm very straightforward. Sabihin ko yung totoo, mapipiliin ko yung masaktan ako at nagsasabi ako ng totoo kaysa naging mabait ako na mukha ng tao pero wala akong ginawang katotohanan at kabutihan. So ako, I always like to spread positivity and always I motivate people to live our life with purpose and prayer. Kasi wag tayong in the new day, in the new thing or new opportunity, wag tayong magtanim ng galit, wag tayong magtanim na blaming people, or we need to reset our life. Ang maganda sa buhay kung ina-acknowledge natin nagkakamali tayo. Kasi we're human being, we made mistake. As a mother, I'm not a perfect mother. As a wife, I'm not a perfect wife. As a human being, I'm not a perfect human being. I'm not even perfect daughter. But I know in myself, I learned how to say sorry kung nagkamali ako kay kanino man, and to reset and a new life again. Kasi ganyan ang buhay Once nadapa ka, being a teacher, right? Being a teacher, may mga estudyante ka na na-failed sila, just guiding them. And then, yung student mo, nag-guide mo siya, and then, na-realize niya ang pagkamali niya, and then, that's a learning lesson. So, ganyan sa buhay natin na hindi lahat ng tao sa buhay natin, akala natin ito toong mga magsusupport o magmamahal sa atin. Merong panahon na misunderstanding kasi bawat isa sa atin merong tayong tinatawag na personality, lalo na sa mga kababaihan, palagi nagbabago yung mga mode natin.
You know? So the most important, we learn to understand yung ano ba yung personality natin, kung ano ba talaga tayo, ano, sa pagkakamadali natin, paano tayo bumangon. Anong gagawin natin dapat na hindi na maulit yon. Kasi yun talagang sinasabi ko everyday, yung may mag-goal tayo, ipopokus, baguhin sa sarili natin. So guys, thank you so much. I'm not doing this longer kasi it's Monday and I have a lot of things to do in my work day. So yun ang lagi nating isipin na kung nagkamali tayo or meron tayong mga bagay na hindi na-hit o hindi mag-goal natin, hindi natupad, mag-reset tayo everyday na yung nangyari kahapon, hindi na natin maibalik yun. Kasi kahit yung sabi mo ngayon 8:25 in the morning, yung nangyari sa 8:24, hindi mo na maibalik yun. Ang nangyari sa 8 o'clock, hindi mo na mangyari yun. Kaya ang oras, hindi pwede balikan. It's going move forward. Kaya kung may mga bagay tayo na hindi maulit yung oras, you know, parang kagaya yung na-trust mo yung kaibigan mo tapos biglang nawala. So, mahirap ibalik yung trust pero yung oras hindi mo maibalik. Yung pagkabata mo noon, I'm 50 years old, hindi ko na mabalik yung 18 years old ko. Hindi ko na mabalik yung oras ng 20 years old ako. Hindi ko mabalik yung oras ng 49 years old ako. Kasi ang life is moving on. Walang clock na nagbaback-ward. Meron siguro dito sa Amerika, meron kaming daylight saving time na 1 hour behind or 1 hour ahead. Parang ganun yon. Pero yun lang yun, nag-change yung clock. Pero hindi mo pwede maibalik yung what I said earlier. Example ngayon, 8:26 na, hindi ko maibalik yung 8 o'clock. You know, kumbaga nag-move forward. So ganun yung sa buhay natin. Every day, it's a new day, a new opportunity, new hope. Let's move forward sa life natin. Let's keep focusing. Alam ko mahirap mag-focus sa buhay minsan. Mahirap i-discipline sa sarili natin. Mahirap maging consistent. Pero at long i-reset mo sa mind mo yung gagawin mo, i-reset mo sa mind yung routine mo, you're gonna be used to be. You know? Kasi yun ang talagang mahalaga sa ating buhay na let's forget the past. Focus the future, focus natin yung today. Live the moment. Yun ang mahalaga. You live the moment. Kasi hindi mo pwede balikan yung mga nakaraan. You will learn a lesson from the past, but you start a new life in the new opportunity, in the new day, in the new hour, in a new minute. You know, yun talagang pahalagaan natin. Of course, I want to make a shout out sa asawa ko si Randy Reyes. I know they're watching me right now. And sa aking mga family doon sa Pilipinas. And of course, I want to make a shout out sa inyong lahat. Bago ko ito si Amy Suarez, Elsa Bulager, Ronita, Mangaw, Beth Ibay, Walma Blanquesco, and of course, good morning Ate Edna Titos in Texas, and of course, Grace Diaro, and of course, Ninin Bablia, and good morning po Tita Lou Concepcion, my mentor, and of course, good morning beautiful Gisayan, and of course, Lysel Prico, Loli Lorenzo, Marilyn, Nirali, at saka Mama Amina, and Mildred Intramos, and of course, Jessery, yung woman of scholar ko for 6 naging part ng life journey ko yan si Jessery. So, mega shout out everyone sa mga team media communities watching me right now. Mega shout out. Ito lang masabi ko, let's focus in our life. Let's move on. Hayaan na natin yung mga past kasi walang mangyayari sa atin sa past. Let's live our life in the moment. Yung mga magandang gagawin natin sa buhay natin yun, ipofocus natin at learn how to discipline and focus ourselves. Kasi whatever we say, whatever we do, they bring an impact to the people around us, and especially to ourselves. Kasi sa atin ibabalik. Palagi ko sinasabi yun. And I grab this opportunity to encourage everyone to live in the moment. Live, and wag natin sayangin yung mga opportunity natin sa buhay. Wag natin sayangin na hindi maging mabuting tao kasi sayang yung oras. Don't waste our time sa mga taong hindi nakatulong sa atin. Don't waste our time sa mga bagay na hindi makatulong sa atin. Focus tayo at saka i-discipline yung sarili. Ano ba yung mga makabenefit sa buhay ko? Paano ba ako maging mabuting tao? Paano ba ako maging mabuting ina, magulang, anak, kapatid, or ano may status natin sa buhay o sa trabaho o sa business. Kasi yun ang isa sa mga sekreto, if you focus and discipline and living your life in the moment. Yun ang pinakamahalaga. Again guys, thank you so much. So si Very Quick, wag nating hayaan na wala tayong mararating at matutupad. Stay away sa mga
hindi magandang bagay sa buhay. Surround ourselves with amazing people and always wake up with a beautiful blessing and believe that always good thing happen in our life and always believe there's new opportunity. Kung hindi ka man nag-success kahapon sa ilang oras, meron ka pang panahon para maging successful. Habang buhay may pag-asa. Habang buhay nandito tayo sa mundo at ang Diyos hindi natutulog, pinapakinggan yung mga panalangin natin at huwag nating hayaan na meron mga hinanakit sa puso natin. Always bring peace, love, and unity, and hope to everyone. Kasi kung nagkakaisa ang bawat tao, kung nagtutulungan yung bawat tao, ang magandang pakiramdam. Yung, alaala mo yung back 1986, yung people power, dahil sa pagkaisa yung lahat, nagkaroon tayong demokrasya sa ating bansang Pilipinas. So, ganun rin sa ating buhay. We need to have a democracy, we need to have a freedom, but in the good way na kailangan yung puso natin maging matatag, mapagmahal, at parang isang ina ako na hindi ka pwede maggalit sa all the time sa mga anak mo. Kailangan pag-usapan yung kabutihan. Kailangan i-focus natin yung mga future natin. I-focus natin yung moment natin being together. Kaya yun ang pinag-usapan namin ng asawa ko na what we can do better for ourselves. Na maging maganda yung buhay natin. Na huwag tayo mag-focus sa mga past. Focus natin yung present moment. Kasi whatever our present situation, may private cost. It's not our final destination. May matutupad tayo, may mararating tayo, new week, new day, new opportunity, new hope, and never give up in life. Keep going, kasi kung patuloy ka, consistent ka, yung focus and discipline, may magandang mangyayari sa buhay mo. Again, guys, thank you so much. Thank you for everyone. I want to make a shout to all of you. Since I don't have enough time, I want to say I love you all and thank you at mabuhay. Don't forget to follow and subscribe my YouTube channel, Anarita Reyes TV. And of course, God bless us all. And just a reminder, ako pala si Anarita Compio Reyes, kilala bilang Woman of Hope, na maniwala tayo na ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa, matiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. God bless us all at mabuhay and good morning, good afternoon, and good evening. Don't forget to start a day or a night with a joyful heart and take away all the hatred, anger, or resentment in your heart. Stay away from there and forgive and forget the past and live in the present moment. And make your goal and dream into reality by starting now. Thank you. I love you all and see you next time. Bye.